So, ilang araw lamang ngayon, we will be celebrating the birth of our Savior, Jesus Christ. Bagamat hindi naman talaga natin, walang nakakatiyak kung iyon nga ba talaga, but God honors if we who believe in Jesus celebrate it with faith. That almost 2,000 years ago, the Son of God came on my behalf. Yun ay dahil sa mahal niya tayong lahat. So today, ang atin pong pag-uusapan is about the unspeakable joy. At kung nung nakaraan, tiningnan ho natin yung isa sa mga character which is about Mary, kung paano naranasan ni Mary yung joy nang siya ho ay nakinig, sumunod, isinakatuparan ang plano ng Diyos sa kanya. Ngayon naman ho, isa na namang character nung unang Kapaskuhan ng ating tiningnan, and this is about the shepherds. The good news of Christmas to the shepherds. Why do we need good news now? Yun munang ating sasagutin. Why do we need good news now? Ito ho, yung Pew Research Center for People and Press, inanalyze ho nila yung 165 surveys on news stories for the past 20 years. At ito ang kanilang napansin. Sabi ho nila, ito ang result ng kanilang survey. 90% of the news we hear are negative. They are not 100% true. So ibig sabihin ho niyan, hindi ho yan in reality makakatulong sa atin. Araw-araw we hear negative news. Araw-araw we hear bad news. Some of these are so exaggerated. Ang iba nga ho, talaga hong gumagawa na lamang ng kwento, they are scripted. And some of this, may kukonsider ho natin na fake news. Nothing really happened. Pero pagka ito ay binato at napakinggan, nagiging mabenta sa tao. At ang nakakalungkot ho niyan dahil ang church mismo ay involved ho dito. Isa sa nakakalungkot na pangyayari at kaganapan ngayon sa mga Christian churches is this. Hindi ho marunong ang mga anak ng Diyos kung minsan na alamin kung alin ang dapat na pakinggan at alin ho yun ang isang tabi. Kahapon ho, nag-browse ako doon sa isa sa mga kilala na man of God. At alam ko ho, nagkaroon ho ito ng parang hindi magandang balita bago siya mamatay. So, tiningnan ko ho sa YouTube. Nag-search ako. Tiningnan ko ho sa Google kung ano ho talaga ang nangyari. Alam niyo ho, nung mabasa ko ho yun, sa kalagitnaan pa lamang ho ng pagbabasa ko, hindi ko ho matake yung sinasabi patungkol sa lingkod ng Diyos. Hindi ko siya matake. So in reality ho, hindi ko na ho yun itinuloy. Kasi number one, na pumasok sa akin ng kaisipan, kung si King David ho kaya, hinanapan ho ng mali, where will Book of Psalms go? May Book of Psalms ho kaya? Dear brethren, isa sa lagi ho nating narinig ay ang Proverbs chapter 16 verse 2. Proverbs chapter 16 verse 2. Ang sabi ho dyan, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines the motive. So dyan pa lamang, tinuturuan na kaagad tayo ng Bible kung paano ho tayo dapat tumanggap ng mga news na atin hong napapakinggan. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, tingnan ho ninyo maging sa church kung gaano ito kung gaano na po ito kalaganap, ano. Ito ho, nakarinig lang ng isang balita na may na-ospital, pag ibinalita ulit, ano na ho ang nangyari ho? Namatay na. Pag may mapakinggan ka ngayon na magpapakasal, ano kaagad ang kasunod na balita? Buntis na. Tingnan niyo ho yan kung paano ho yung news ho nakakakurap ng mind. Alam niyo, sana ho sa church ho, sa mga churches, Christian churches, sa labas mayroon hong tinatawag na ceasefire. Hindi ho ba natin magawa ho yung tinatawag na ceasefire? Tama na ho yung siraan, tama na ho yung pagsasabi ng hindi maganda.
Lalo na ho pagka iyan ay naglilingkod sa Diyos. Lalo na pagka iyan ay naglilingkod sa Diyos. Tingnan ho natin yung nakasulat sa Proverbs chapter 16 verse 24. Proverbs 16 verse 24. Sabi diyan, pleasant words are like honeycomb. I-rewrite ko ho yan. Good news are like honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. So yung good news pala, hindi ho yan nakapagpapataas ng dugo. Yung good news, hindi ho yan nakakasira ng ating araw. Yan po ay nagpapasaya. Yan po ay nagpapaaliwalas ng atin hong araw. Ang good news, ang sabi niyan, it is sweetness to the soul and health to the bones. Sa Tagalog, tingnan natin yan. Ang maligayang salita, the good news, ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa, at kagalingan sa mga buto. So ngayon, kung nasisiraan ka ng araw, kung tumataas na ang dugo mo, nagpa-fluctuate na, ano ang kailangan mo? Mabuting balita. At yan ngayon ang atin hong titingnan. What is the good news that the shepherd received on the first day of Christmas? What was the good news to the shepherds that bring them joy? Tingnan ho natin yung Luke chapter 2 verse 8. Sabi ho dito, sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang. Tingnan yung binanggit ho dyan, mga pastol. At titingnan ho nating mabuti kung ano ho ang nare-represent ng mga pastol. Kasi mahalaga na makita ho natin yan para mai-apply natin sa atin mismong mga buhay. Nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Now, gusto ko na atin hong makita na nung kapanahon na yan, ang mga pastol ho ay hindi kilalang mga tao. So, nung time na yan, they are considered as the lowliest people in the society. Ito ho yung mga tao na mahirap. Ito yung mga tao na dukha. These are the people who are under slavery. Mamaya ho, ipapaliwanag ko pa ho yung kung ano ang ibig sabihin na these are the people who are under slavery. They are the outcast during that time. Yan ho, sila ho yung mga tao na hindi binibigyang pansin ng lipunan. Binabaliwala ho sila. Yung parabang pag nandyan sila, walang pumapansin ho sa kanila. Sila rin ho yung mga tao na masasabi natin na kulang ng kaalaman, kapos ng karunungan. O in short, ang tingin sa kanila, pabigat lamang, wala ho silang maiko-contribute. Sila rin ho yung mga tao na pwede nating ituring na sila rin ho yung mga tao na may kapansanan, taong pabigat lamang sa pamilya. At ito ang gusto ko na makita ho natin, nung time na yan, Israel is under bondage. So nung sinulat ho yan, nung nangyari ho yan, these shepherds are under slavery. So they are looking for hope. So masasabi ho natin na itong mga shepherds na to could also represent people who are under slavery. Maaari hong mayroon kang matagal ng pinaglalabanan, it could be sin on your part, at iyan ay matagal mo ng pinaglalabanan. So this message is for you. Maaari din pong nasa sitwasyon ka ngayon na you are in a hopeless situation. You could see, hindi mo na makikita na mayroon pong bright future dahil sa nangyayari sa kapaligiran mo. Nawalan ka na ng trabaho, mayroon pang nagkasakit sa pamilya mo. So ang nakikita mo is a bleak future. Dark days might be await to you. Yan ang nakikita mo. Alam niyo, kailan ho ang isang good news ay makonsider na good news? Good news could never be a good news to others if it is not for them. Ito po, magbibigay ako sa inyo ng example. Alam ho natin na meron na hong napapabalita na vaccine about COVID. Pero alam nyo ba na yung vaccine na yan ay hindi ho yan iniintindi ng mga nasa third world country? Bakit ho? 90% ay nandoon na sa mga mayayamang bansa. Kaya para bang kung nandoon ka sa third world country, kung anong vaccine yung walang gaanong bisa, yun ang mapapapunta sa'yo.
Yung para bang, kung hindi ko naman mapapakinabangan ang good news na yan, what is that to us? What is that to me? Kung hindi ko yan mapapakinabangan. So ito yun ang ating titingnan. What was the good news to the shepherd that brings them joy? Ito yung una na atin nung makikita. Basahin muna natin itong Luke chapter 2, verse 9 to 11, bago ko sabihin sa inyo yung pinopoint ko dito. Biglang lumitaw sa harapan nilang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para kanino? Para sa inyo. So ito yung reason kung bakit itong mga shepherds na to ay pwedeng magsaya dahil sila po ay kasama sa agenda ng Diyos. Yun po yung point number 1 natin. The lowliest are included in God's agenda. Sabi ko sa inyo kanina, good news could never be a good news to others if it is not for them. Pero dito sa sinasabi na ito ng salita ng Diyos, kami ho pala na hindi pinapansin ng lipunan, ay pwede rin hong makaranas ng nararanasan ng inaalok ng Diyos sa kanila. And that's a good news for them. Ako'y may dalang mabuting balita para kanino? Point blank. Para sa kanila. Para sa shepherd. Pero may good news pa ho dyan sa kasunod na mga part niyan na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hindi ka ho ba matutuwa na kung dati wala kang nakikita na magandang patutunguhan ng buhay mo, ngayon magpapakita sa iyo ang Diyos, ako ay may magandang plano. Hindi kita nakalimutan. Ikaw ay kasama sa isipan ko nang planuhin ko ito. Hindi ka ho ba magsasaya kung yun ang mapakinggan mo doon sa nagsasabi sa iyo? And this is the best. Alam niyo ho, kung tao, pwede mo hong i-neglect yung sinasabi na good news. Bakit? Ang tao nakakalimot. Ilan sa inyo ang pinangakuan na ikaw ang pakakasalan ko o nangyari ba? Ang tao nakakalimot. Pero iba ho yan pag sinabi ho ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung hanggang saan ho yan ang binabanggit ni Lord na I have loved you with an everlasting love. So ngayon, ang number 1 reason na masasabi ho natin kung bakit yung unang Pasko ay nagdulot ng matinding kagalakan, unspeakable joy sa mga shepherds to the lowliest of the community. It is because the lowliest are included in God's agenda. And this is the agenda of God. Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Okay, dyan ho natin paikutin ang point number 1, ang good news about the Savior, about Christ, and about the Lord. Sabi ho dyan, for there is born to you this day in the city of David a Savior. He will save us from what? Mahalaga ho kasi na masagot ho natin ito. Yung Savior na ipapanganak, He will save us from what? Sa Matthew chapter 1 verse 21, napaka-clear ho ng sagot ho dyan sa katanungan na yan. Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi ho dyan, and she will bring forth a son and you shall call his name Jesus. He will save his people from, tingnan nyo, sins. Alam naman ho natin na ang kasalanan ho ang naghiwalay sa tao sa Diyos. At diyan ho tayo ililigtas ng Diyos. Kaya mapapansin ho ninyo, sinong mga tao yung higit na nakakaranas ng kapakinabangan na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila. Nung kagalakan na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila, o lahat ng biyaya na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila, yung mga tao na ang kanilang kasalanan ay pinatawad. At doon tayo, hindi lamang ang mga shepherd na yan, iniligtas ng Diyos. Yung number 1 problem ng humankind,
Hindi ho kasi nagkakasakit siya, hindi ho kasi kulang siya, hindi ho kasi walang umiintindi sa kanya. Hindi ho yun ang number one problem ng mankind. Ang number one problem ng mankind na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay ng solution is His problem of sin. And only God could solve that. All other things, pansamantala, pwede ho yan. Kung relationship ang problema mo, pansamantala, pwede ho yang punuan ng tao. Kung may need ka about material things in this world, pansamantala, pwede ho yan na matugunan. But, there is no solution in the number one problem of man, which is sin, because sin separates him from God. And the solution to that problem of man is not on earth. It will not come on earth, but it must come from the heaven. Ang Diyos ang makagagawa lamang ng solusyon sa problema na yan ng tao. Ito po, ipagpalagay natin ang ating mga sarili. Mayroon kang napakalaking problema, lahat nilapitan mo na, bigo ka. Then suddenly, here is someone, the Son of God. Here's the solution to your problem. Hindi mo ba aliwalas ang mukha mo? Hindi ka ba magpapasalamat? Salamat! Yung matagal ko nang iniintay ay narito na. Will we not thank God for giving Jesus Christ His Son, which is the solution to the worst problem of humankind? Hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos ngayong Kapaskuhan? Hindi ba tayo magsasabi, Lord, salamat kung hindi dahil sa kabutihan mo, kung hindi dahil sa pag-ibig mo, alam ko, walang tiyak. Hindi tiyak ang pupuntahan ko. So that's the number one reason kung bakit yung mga shepherd ay pwede hong magsaya. Because the lowliest are included in God's agenda. Ito po. Nung high school ako, sa mga sports, hindi ako kinukuha. Ang reason na ito, napakapayat ko. So pag kinuha nila ako, talo sila. Kaya walang kukuha sa akin. Pansinin nyo yun, kung kayo yun. Hindi kayo pwedeng isama sa tropa kasi tiyak talo sila. Now, here comes God, the coach of a certain team. Halika, i-develop kita, tutulungan kita, iti-train kita, you will become a part of my team. Hindi ka ba sasaya pagka marinig mo yan kay Jesucristo? And that's exactly the good news that the shepherds hear. Pwede rin ho pala silang maligtas mula sa kasalanan. Kahit na ang turing pa sa kanila nung ibang mga tao, sila na ho yung pinakamasama. Oh, thank you, Lord. For there is born to you this day in the city of David, Savior. Mayroong kasunod doon yan, Christ. Okay. Pag tinignan natin yung meaning ng Christ, He is the Anointed One. At pag sinabi na He is the Anointed One, it is the fulfillment of the promised Messiah. Almost, may ipinangako kasi noon na ang Diyos ay isisilang. Ang Diyos ay magkatawang tao 700 years ago. Tingnan natin yan sa Isaiah chapter 7 verse 14. And they are waiting for Him. They are waiting for Him. Sabi diyan sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Yun bang para bang, ito ang pwede ninyong mapanghawakan that in the future, ako ay literal na makikita ninyo ng mukhaan. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and you call his name Emmanuel. At sa Matthew chapter 1 verse 23, yan po ang meaning ng Emmanuel ay God is with us. So ang literal na meaning talaga nung Isaiah chapter 7 verse 14 ay ito. Time will come that God will walk on earth in the form of man. That time will come. Para bang literal na makakasama ninyo yung Diyos. Para ho bang ang nakikita ho, ang ganda ho kasi nung panahon na kung saan nung time ni Moses na kung saan yung Diyos sa gabi,
sinisimbolo ito ng pillar of fire. Ang ganda ho kasi ng pakiramdam na tiyak hindi ka maliligaw kasi ang tanging gagawin mo, susundan mo lamang yon. Pag kumilos yon, pag kumaliwa, kakaliwa ka. Pag kumanan yon, kakanan ka. Pag tumigil, tigil ka. Ang gandang tingnan na kung saan para bang yung direction ng Diyos ay nakikita mo, pero nawala na ho yun At sa umaga naman mayroon ng tinatawag na pillar of cloud, na dahil mainit sa disyerto, napoproteksyonan sila nung tinatawag na pillar of cloud. Kaya parang ang gandang pakiramdam na literally ay nandyan ang Diyos. Pero natigil ho yun. Pero ano ang sabi ho dito? Time will come na yung pakiramdam ninyo na parang direkta kasama ho ninyo ang Diyos, mararanasan ninyong muli ito. And Christ is the fulfillment of that prophecy. Hebrews chapter 1 verse 3. Tingnan ho ninyo, the sun reflects God's own glory. Ang ibig sabihin, it reflects God's own glory. What God has, the Son has. The glory that God the Father has, it is also the same glory that the Son has. The Son reflects God's own glory. At tingnan nyo yung word, ang ganda. Everything about Him, about Jesus, represents God exactly. So para bang pag nakita mo yung Jesus at that time, ano pa ang hanapin mo? Alam nyo, yun ang reason kung bakit nung hinanap ni Philip, nagtanong si Philip kay Jesus na show us the Father sa John chapter 14 verse 8 to 9, and we will believe. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. Frustrated si Jesus sa kasunod na verse, bakit Sabi niyan, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Kasi po para bang frustrated si Lord ng time na yon, ang tagal ko nang kasamang mga tao na to, yet hindi pa ho nila that what God the Father has, I also have. Balik ko tayo doon sa Hebrews chapter 1 verse 3. Everything about Him, sabi doon, everything about Jesus represent God exactly. So yan ho yun ang fulfillment. Sabi ho doon, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ. Siya ho yung anointed one na ipinangako na time will come, yung Diyos mismo ay lalakad na kasama ninyo. And it was Jesus. Si Jesus ho yun. Okay. Mayroon pa ho diyang Lord na binabanggit. Christ the Lord. Alam nyo, ang equivalent niyan sa English sa Hebreo na Yahweh, ayan. Curious. So sa makatuwid, yung Diyos na sumama sa Old Testament sa kanila, ngayon, literal, kasama nila. At si Jesus ho yun. Ibig sabihin noon, kung nagawa ng Diyos noon na magpatigil ng mga unos, ng mga bagyo, na magpagaling, gumawa ng mga miracles, bumuhay ng mga patay, yung kasama nila ngayon na si Jesus, magagawa din yon. So, alam nyo, pag tinignan ho talaga natin ng mabuti, ito hong ipinaliliwanag ng mga anghel, dito sa mga shepherd, itong aming inaantay, itong aming inaabangan, narito ngayon. Narito na siya. Yun yung isa sa mga reason kung bakit ang mga shepherd ay labis na natuwa. Kasi sila pala na considered lowliest at the time, outcast at the time, ay kasama sa agenda ng Diyos. God never forget them. God never forget them.
Punta ho tayo sa pangalawang gusto ko na makita ho natin dito. And let me illustrate my second point with this illustration. Ito ho. Pag ikaw ay nasa ibang lugar, mas nagiging payapa o panatag ka, yung kalooban mo, mas nagiging panatag pag may makita ka o may makasama ka na taga roon sa inyo. Halimbawa, nasa Korea ka, mas nagiging panatag ang kalooban mo kung ang mapagtanungan mo ay Pilipino. May magsasabi sa iyo na, doon ka pumunta. Ang tindera doon ay Pilipino. Hindi ka lulukuhin noon. Mas nagiging panatag ang kalooban mo. Bakit? Mayroong taga roon sa inyo eh. Okay, ito ngayon yung point ko. Si Jesus po, ayon sa Luke chapter 2 verse 12, ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. O di ho ba yung sabsaban, ito po ay naglalarawan na ito ng isang lugar na mahirap. So ngayon, ito makita ho natin, yung identification sa mga shepherd, sila po ay mahihirap. Saan ba si Jesus ipinanganak? Di ho ba sa manger? So ito ang pangalawa na makikita ho natin na reason kung bakit itong mga shepherd na to ay labis na natuwa. Because Jesus Himself identifies with them, with the lowly. He identifies Himself with the lowly. Kung mapapansin ninyo, doon siya tumira sa lugar na hindi kilala, Nazareth. Kaya nga ho ang description sa Biblia ho, ito, ang Nazareth daw ho hindi ito malaking lugar, bayan. Almost 400 to 500 katao lang ang nakatira ho dito. So ibig sabihin noon, halos magkamag-anak, magkakilala. Yun daw yun ang reason kung bakit nung sinabi na ni Jesus na siya ay galing sa Nazareth, is there a good thing? Mayroon bang mga mabubuting bagay na manggagaling sa Nazareth? Kasi nagkakilala eh. Malayo natin, baka nabiro lang sila ni Jesus, napikon. Kaya ang tingin nila kay Jesus, hindi na ito magandang kasama. Magkakilala ho sila. At ayon pa sa description ng Bible, yun ay parang, magbibigay po ako sa inyo ng isang example, pero hindi ko po minamaliliit ang lugar na yon. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng clear illustration para hong squatter. Parang squatter yung time na yan. So Jesus identifies Himself with the lowly. Diyan makikita ho natin kung saan nangangailangan, lalong kailangan sa Jesus, nandoon siya. Mas kailangan si Lord ng mga mahirap. Kaya saan ho siya tumira ho? Doon sa lugar na kung saan naroon ho yung mga mahirap. At ang mga shepherd na to, they are considered poor. Pero ito ang gusto ko natin nung maintindihan. Yung sabi ko sa inyo na Jesus chose to be with those who need Him most. Sino ba ang hindi mangangailangan kay Jesus? When in fact, the Bible says that we are all sinners. So ibig sabihin nun yan, all of us need God. All of us need Jesus. And this is the greatest news to the sinners. Alam niyo ba na ang greatest news sa sinners ay ito ho? Hanggang kamatayan, Jesus chose to die in between two criminals. Hindi niya pinili na mamatay doon sa gitna ng mga mababait na tao. Alam niyo pagka naintindihan natin ito, doon natin makikita yung sinasabi ko sa inyo, I have loved you with an everlasting love. At ito po ay isang comforting words doon sa atin na nagsisikap na ang atin ng mga mahal sa buhay ay talaga naman masave. Dahil si Jesus, hanggang kamatayan, hanggat buhayo yan, willing ho siya na sumama. And we know what happened. One of those criminal got saved. Kasi bakit? Sinamahan ho siya ng Diyos Hindi mo ba makapagbibigay ito sa atin ng comfort na sa atin na hanggang ngayon, meron ng matinding struggle. It could be sin. It could be a sinful habit. It could be a sinful attitude. Yan
nakakahiyang gawa. Pero ito ang pwede kong i-assure sa inyo. God, Jesus Christ, will be with you wherever you are para lamang maligtas ka dyan. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos sa kalagayan na yan. And that could be a comforting words para ho sa mga shepherd. Doon sa lugar namin, mas pinili ni Lord na doon siya tumira. Sa gitna ng mga kriminal, pinili ni Lord na doon siya mamatay. Ito po, alam niyo mayroon ho ditong magandang maganda pong isingit ko lamang po ito. Yun pong itong situation na kung saan pinili ni Lord na mamatay doon sa dalawang kriminal. Alam niyo kung hindi pinili ni Lord na mamatay doon sa dalawang kriminal, ang dami ho kasing nagsasabi ho ngayon na hindi mo malalaman na ikaw ay ligtas na hanggat hindi ka patay. Ang dami ho niyan ngayon eh. Even Christians, nakakarinig ho ako niyan. Hanggat hindi ka raw humamatay, hindi mo malalaman na ikaw ay ligtas. Pero sa pangyayari na yan, when Jesus chose to die between two criminals, between two sinners, God proved in the Bible na maging huyong mga buhay ay pwedeng magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ito po ang sinabi ng Diyos doon kasi ang sabi ho doon ng isa, Panginoon, alalahanin mo ako sa oras ng paghari mo. Ngayon, sa verse 43, sumagot si Jesus. Ito ang sabi niya doon sa isa sa mga kriminal. Sabi ho diyan, sinabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Sino ang pinagsabihan? Patay o buhay? So, ibig sabihin nun, God, dito sa passage na to, ina-assure ng Diyos na kahit buhay ka pa, pwede mong malaman na ikaw nga o ay ligtas na. And because Jesus chose to die in between two sinners, in between two criminals. Alam niyo grabe si Lord pag magmahal. Hanggat buhay ka, sasamahan ka niya. Pero may warning ho yan, mga kapatid. Up to the last breath lamang ng buhay mo, pwede kang samahan ni Lord. Kung hindi mo siya kilalanin habang buhay ka pa. May warning ho yan. Sana ho, bago ho mangyari ho yun, kung mayroon hong nakikinig na hindi pa ho gumawa ng desisyon sa kanyang buhay na tanggapin at kilalanin si Jesus, make that decision now. I will relay this story about the two criminals with a single verse from the Bible, which is Romans chapter 10, verse 9. Romans chapter 10, verse 9. Sabi ho dyan, if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Ginawa ho ba yan dito ng ng kriminal na nagsisi? Ano ang sabi ho niya? Panginoon, alalahanin mo ako sa oras ng paghahari mo. Pero ito ang gusto ko na makita ho natin, yung kasama niya na si Jesus, mamamatay din na kasama ho niya. Di ho ba? Mamamatay din ho yun nasa gitna nila Ngayon, ang sabi niya, Panginoon, so ibig sabihin yun, he believed na yung katabi ho niya, yun ho ay Diyos. Tingnan nyo, believe in your heart that God raised him from the dead. Ito po, paano mo sasabihin doon sa isang tao, si Jesus, nagkatawang tao, si Jesus ang binabanggit ko, na alalahanin mo ako sa oras ng iyong paghari kung yun ay hindi mabuhay na mamuli? Di ba? Hindi niya yun sasabihin. So that man on that cross believed that Jesus is Lord
And God will raise him from the dead. So ano ang nangyari ho? You will be saved. That man was saved. As simple as that. Ginawa ni Lord na simple ang atin ng kaligtasan para kahit na mahirap o mayaman man, kayang gawin. May pinag-aralan o wala, kayang gawin. Nakatira ka man sa magandang bahay, nasa banig ka ng karamdaman, pareho itong magagawa. You could pray, you could call on the name of the Lord. At ito po ang gagawin ho natin sa ngayon. Kung mayroon pa pong nakikinig na hindi ho talaga seryoso ang kanyang paglapit sa Diyos, this is now the time of salvation. Accept Christ the way the shepherd accepted Christ. The way the shepherd believed the good news about Christ. At sabi yan, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang pwede ko lang maitulong sa inyo ay yun pong i-lead kayo sa isang simple prayer. But this prayer, kahit nasundan mo man ito ng pabalik-balik, kung hindi makita ho yung faith sa'yo, this will not work for you. Because God is looking for faith every time we call on Him. So once you repeat this prayer after me, be sure to focus your mind on God. Ilapit natin ang ating buhay sa Panginoon. Panginoong Diyos, kagaya po ng mga makasalanan na nasa kaliwa at kanan mo nang kayo ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, ako rin po ay naging makasalanan na kagaya nila. Pero sa oras na ito, Lord, ayaw ko nang manatili sa isang pamumuhay na alipin ng kasalanan. Panginoong Hesus, kinikilala kita bilang Panginoon. Nananampalataya ko na magagawa ho ninyo na iligtas ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Kinikilala kita, tinatanggap kita, nagpapasakop ako sa iyo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat. Alam ko, ang kaligtasan ay tiyak dahil ang pananampalataya ko ay inilaga ko kay Jesucristo na anak ng Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sabi ko sa John 1:12. John 1:12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God through those who believe in His name. Balik po tayo sa ating tinitingnan. What was the good news to the shepherd that brings them joy? The lowliest are included in God's agenda. He identifies Himself with the lowly. Yun ho yung pangalawa. At yung pangatlo ho. Ito po. The lowly is acceptable in the presence of God. Who are those? The shepherd. Alam niyo ang pinag-uusapan, ng pinag-aaralan ko ito. Sabi ko nga, Lord, kung nagkataon na noon engineer ako at alam ko na una kang magpapakita sa mga shepherd, I don't want to become an engineer. I want to become a shepherd. Habang tinitingnan ko ito, no, seryoso po ako dito. Kung nung time na yon, ay alam ko na ang Diyos ay magpapakita sa mga shepherd, I would choose to become a shepherd than an engineer. Yung pangatlo ho, the lowly is acceptable in the presence of God. Kung makikita ho ninyo, it is the lowly. The first group of people who was able to come near and see the very face of Jesus are the lowly, the shepherds. Sila ho, huli na ho yung kings from the east. Huli na ho yun, around 2 years pa.
But the first person talaga na nakakita ho ng very face ng Son of God, sila ho. So ibig sabihin noon, I am welcome in the presence of God. Kung noon ang mga tao hindi makalapit sa Diyos dahil sa kasalanan, now God made a way para ho yung mga tao ay makalapit sa Kanya. Now I am acceptable in the presence of God. Luke chapter 2 verse 15 to 16. Ito po. Nang makaalis ng mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Puntahan natin ho yung lugar na kung saan naroon ang anak ng Diyos. Dear brethren, sana ho maging, ang heart na to ay nasa atin ho. Pag Sunday, be excited to come to church. Ito, ganito ho yung heart nila. Tayo na sa Bethlehem. Punta ho tayo doon sa lugar na kung saan ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan. At lalo na pag nanghihina ka sa pananampalataya, the best place for you to go is in the place where the Word of God is being preached. That's the only way for your faith to be strengthened, because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya kung ang kaisipan mo ay nandoon sa lugar na kung saan ang salita ng Diyos ay pinangangaral, that's the best place for you to go. I will use the word on Sunday, but not just Sunday. Not just Sunday. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo, nagmadali silang lumakad, hindi late. Nagmadali, ayaw malate. Gusto advance kasi papunta sa bahay-sambahan. Nagmadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ang point ko dito ito, dahil ang point number 3, the lowly is acceptable in the presence of God. Ang mga una na nakakita ng mukha ni Jesus ay itong mga shepherd na to. So praise God. God is accepting me. Tanggap po ako. Tanggap po ako. Para lalo ho ninyong maintindihan, kung ikaw ay shepherd noon, ano ang tingin ng tao sa mga shepherd? Alam niyo ba na during that time, according to the religious law during that time, ang tawag ko doon ay Talmud. Ito ho, shepherds are not allowed in the courts to witness. Bawal tumistigo ho yun kasi para hong tingin ho nila, mga sinungaling ho yan. Ito pa ho. Mayroong instruction doon sa Talmud na yon that no help will be given to heathen or shepherds. So kahit na yun po ay nakalupasay na ho dahil sa hirap, hindi mo yun pwedeng tulungan. At ito pa ho. Kaya sila naging despised, naging kasuklam-suklam o ang turing sa kanila napaka-godless o napaka-irreligious kasi ho, ang kanilang trabaho bilang shepherd prohibits them from coming to church. So hindi ho talaga sila nakapag-church. Ang tingin ho sa kanila ay talaga hong alila, hindi ka bagay na mag-church, na pumunta sa church. So pansinin ninyo yun gustuhin man nila na pumunta sa church, pero dahil sa turing sa kanila, sa tingin nila, hindi sila karapat-dapat na pumunta sa templo. But here, God accepted them. At hindi lamang sila tanggap, they are right in the very presence of God. They exactly see the face of God. The face of Jesus, amen. Dear brethren, kung ang kalagayan mo ay hindi ka pinapansin, hindi ka pinahalagahan, parang wala kang pakinabang, God welcomes you in His presence. You are welcome by God. Hindi ka itataboy ng Diyos kailanman. Now, ito ang ayaw ko na makaligtaan ho natin. Ngayon na napakinggan ho natin yung good news about Christmas, how must we respond? Yun ang mahalaga How must we respond?
Titingnan ho natin ito sa response ng mga shepherd din nang ibinalita sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan patungkol kay Jesucristo. Like the shepherds, to experience this unspeakable joy, number 1, we must hear and believe the message. Yun yung number 1. We must hear. Alam po ninyo, hindi sa dami ho ng mga shepherd nung time na yan, yun lamang ho yung nasa area na yan ang nakapakinig. So ibig sabihin ho niyan, if you are not in the place where the Word of God is being preached, hindi mo naman mapapakinggan yung salita ng Diyos. At ang pangalawa, ito ho, yun, we must hear and believe the message. Sa Luke chapter 2 verse 15, ito ang sabi, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga apostol ay nag-usap-usap. Tingnan nyo na, tayo na. They acted. They believe on the message that they hear. Hindi nila sinabi, mauna na nga kayo. Pag totoo, balikan mo kami. Hindi nila ginawa ho yan. Ang ginawa nila, all of them na nakarinig ng message na yon, from the angel go. So they believe the message. Alam niyo ho, si Maria, nang magkaroon ng ganitong klaseng balita, ganon din ang kanyang ginawa. They believed the message. Mary believed the message. Balikan ho natin, tingnan ho natin ito sa Luke chapter 2 verse 19. Mas maganda ho dito na ito ang ating makita. How must we respond to the good news of Christmas? Sa Luke chapter 2 verse 19, natanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Pero sa English, titingnan ho natin ito word for word. But Mary kept. Okay. Ang word na kept ho, pag tiningnan ho natin yan, ang meaning niyan sa Greek ay ito ho. To preserve or to let it live. At iyon ay ginagamit, yung word na yan ay kept na yan, yan ay ginagamit ho ng isang nanay para ang kanyang sanggol ay manatiling buhay, malusog. So ano ang ginagawa ho ng nanay para ho mapanatiling malusog ang kanyang anak? Focus ho siya doon. Nakafocus siya doon. Hindi nga ho niyan winawala. Pinag-aaralan ng mabuti kung ang iyak ba na to basa, kung ang iyak ba na to nagugutom. The mother knows it. At yan ang word na yan ang ginamit ni Mary. Hindi ho niya ipinahintulot na yung kanyang napakinggan about Jesus, yung binalita sa kanya mismo ng anghel, ay bali na lamang, yung parabang mawala na lamang. Kasi alam naman ho natin, sa parable, yung word of God ay pwede itong tukain. Pero dito, ang kanyang ginawa ho, i-kept it, iningatan niya ito. Yung kanyang napapakinggan, nire-research pa niya, binabasa niya itong muli. And that's how he believed the message. She believed the message. Ano pa ang isa sa meaning, ang may word pa ho dyan na titingnan ho natin. Yung kept na yan, ginagamit din ho yan na to keep in mind lest it be forgotten. Yun naman para bang sa mind mo, hindi mo ho yan winawala. Pag nasa bahay ka, yun ang nasa isip mo. Pag namimili ka, yun ang nasa isip mo. Yun ang word na ginamit ni Mary, kept. At mayroon pang isa dyan na word, yung pondered. To bring together into one's mind. Na ang ibig sabihin nun, she meditated on it, she internalized it. Kaya ano ang nangyari ho dyan? Nang ginawa ho yan ni Maria. Ano ang sabi sa kanya? Pinagpala ka sa babaeng lahat. So diyan makikita ho natin that a person who believes the message of God is blessed. The person who believes the message of God is blessed. So, we must hear and believe the message. Pangalawa ho, pag bless ka ni Lord, ano ang gagawin mo? Share. Yan yun ang pangalawa. We must share it. Sa Luke chapter 2, verse 17 to 18, kaya't isinalaysay nila
Sinabi nila, yung good news na kanilahong narinig, yun ang kanilahong pinagsabi sa iba. Hindi sila nag-imbento ng ibang good news. Hindi sila nag-imbento ng kwento. Hindi sila gumawa ng fake news. Alam niyo kung sa ating kapanahunan ho yun, baka ang kwento, ganito ho. Alam mo si Maria, wala naman ng asawa yun, bakit nabuntis? Baka ganun ho yun ang nangyari nun. But no. Yung good news na sinabi sa kanila ng anghel, yun din ang kanilahong pinagsasabi. Christ is born in Bethlehem. He is the Savior. He is the Messiah. He is the Christ. Hindi ho nila binago. Ano yung pangatlo? We must praise God for it. Sa Luke chapter 2, verse 20. Luke chapter 2, verse 20. Umalis ang mga pastol. Tingnan niyo yung ginagawa nila. Nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. What do they say? What are they doing? They are praising God. They are thanking God. Tayo, are we doing this? O reklamo ang nakikita o ang maririnig sa atin? So, how must we respond to this good news of Christmas? Number 1, we must hear and believe the message. Pangalawa, we must share it. At yung pangatlo, we must praise God for it. Ano bang nararapat nating gawin tuwing Pasko upang maranasan din ho natin yung kapayapaan, yung pagpupuri na nagawa nitong mga shepherd na ito na nag-celebrate ng unang Kapaskuhan? Okay. Balikan ho natin yung Luke chapter 2 verse 7. Mayroon akong word na gusto kong makita ho natin dyan. Nung si Jesus ay isilang ho, ang description ng Bible, wala ng lugar para sa kanila. Now, may tanong ho ako kanina na ano ba ang narapat nating gawin ngayong Kapaskuhan upang maranasan din ho natin ho yung joy, yung unspeakable joy na naranasan ng mga shepherd. Huwag ka nang pumayag na muli maranasan ni Lord na wala siyang lugar na mapupuntahan. Open your heart to God now. Huwag ka na hong pumayag na si Lord na kumakatok sa atin ng mga puso ayon sa Revelation chapter 3 verse 20 ay manatili ho ito na nakasara. Huwag ho nating tigasan ang atin ng mga puso. At ito ho, gusto ko lang na maintindihan mo sa ngayon. Pag hindi mo kilalanin si Lord, ang tinatanggihan mo ay ang greatest na solution sa problema mo. Yun ang tinatanggihan mo. Kung sino yung nag-aalok sa'yo ng tiyak na solusyon sa kailangan mo, hindi lang ngayon, kundi in the future, yun ang tinatanggihan mo. So huwag ka nang pumayag na yung naranasan ni Lord noon na walang nagpatuloy sa kanila hanggang ngayon ay gagawin mo yan sa pagkatok ni Jesus sa puso mo. Sa Matthew chapter 11 verse 28, Jesus knows that you are weary. Jesus knows na naguguluhan ka dahil sa pandemic na ito. Alam ni Lord na hirap ka. Nahirapan ka dahil sa pandemic na ito. Alam ni Lord na nangangamba ka kung ano ang mangyari sa pamilya mo, sa anak mo, sa kinabukasan mo because of what's happening now in the world. Kaya ito ang sabi niya, come unto me. Brethren, accept the offer of Christ now. He's offering it to you for free. All He requires is faith. Sana ho,
Ang mensahe na to ay nagbigay sa iyo ng kaunawaan ng kailangan mo, lalo na ngayon, ay si Jesucristo. Manalangin tayo at magpasalamat kay Lord. Father, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord. Dahil in the midst of bad news, in the midst of fake news, in the midst of bad things that's happening right now around the world, you have a message to this broken world. And that message, Father, is your offering your Son, Christ, to be the solution of the problems that's happening right now in this world. Father, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang mga anak mo na narito. I pray there, Father, that in Jesus' name, this Christmas, Lord, their mind will be focused in you, not on situations, not on circumstances, on not what had happened in the past, on not what they had lost, my Father. Help them, my dear God, to focus on what you have stored for them, to those who will put their faith in you. I pray, dear Father, that in Jesus' name, if there's someone right now, Lord, ang kanyang pananampalataya ay labis na apektuhan dahil sa kahirapan na kanyang naranasan, I pray, let your word strengthen him. Father, salamat po, Lord God Almighty, truly the only source of strength, our Father, that we could have in this world is the presence of the Spirit of God. Your promises in your word, Lord, that we know. Truly, Father, hindi niyo po kami iniiwan na bare-handed sa sanlibutan na ito, Father. Your word says, I can face tomorrow because of Christ. I can do all things to Christ who strengthens me. At yun po yun, Lord, ang panghawakan namin bilang mga anak ninyo. At may pangako ho kayo, Lord. Hindi ninyo kami iiwan ni pababayaan man. With it, Lord, I know, God, I know, Jesus, in the future, we could face it confidently because of your help in us. Thank you, Father. Lord, I pray, bless your people who hears your word today. At kayo po, Lord God Almighty, ang patuloy na mag-minister sa kanila pong kaisipan about Jesus, who is the good news for today. Thank you, Lord. Bless your people in Jesus' name. Amen.